lahat at salamat po sa Panginoon Diyos dahil bigyan tayo muli ng pagkakataon ng Panginoon upang makasama at ministeryo sa bawat isa at sa pong magandang umaga muli sa ating lahat. Ang Diyos ay mabuti at patuloy siyang nagbibigay ng panibagong pagkakataon bawat araw. There are new every morning, great is thy faithfulness. At siguro po sa loob ng pangyayaring ito, sa loob ng mahigit 2 buwan na tayo, at di pa natin alam, base po sa talagang tinatawag na idea ng protocol, base po sa ating presidente ng mga announcements, hindi po madali pagkaagad itong tinatawag natin new normal para sa atin. Although binibigyan tayo ng pagkakataon kasi nga talagang hindi tayo sanay sa ganito mga setup. So binibigyan tayo ng Lord ng lakas sa ating kalooban pa, no? At marami nga nagtatanong, bakit ba ano ba talagang pangyayari ng mga crisis na ito, mga problema sa atin? Bakit ganito nangyayari? Bakit ganito? Maraming mga tanong na lumalabas. At base po nga doon sa desisyon na naririnig natin, papanood natin sa TV, hindi pa tayo babalik sa pinaka-normal natin hanggang hindi pa lumalabas yung vaccine. Meron din ako nabasa na medyo negatibo po, nagbibigay ng hindi maganda. Although merong puntos, kasi hindi natin alam kung ano pa talaga ang katotohanan sa likod nito. Maraming mga spekulasyon, maraming mga idea bakit pa nagkakaroon ng virus na ganito. Yung iba sinasabi sinasadya ito, yung iba sinasabi kalooban daw ito ng Diyos. Yung iba naman, ang daming mga so may mga nag-prophesy daw ito ng sino-sino mga tao, sinama pa si Bill Gates, mga ganong klase. So maraming sa katutak kung ano-ano yung mga idea ng mga tao tungkol dun sa pangyayari sa atin. Ganun pa man, hindi sinasabi sa atin yung mga talaga nangyayari, katulad yung mga tawag dito, yung mga lumalabas ng mga survey, yung mga numero nakita natin, ilan yung mga cases, ilan yung namatay, ilan yung gumaling. So, halos lahat ng mga pumupunta at dinadala sa ospital ngayon, kasama yung pag-testing ng coronavirus, ng COVID. So, kahit hindi yun talagang sakit mo, kasama yun sa pag-testing sa iyo. Hindi ko lang kung libre ba yung kasi may bayad yan, lahat ng sabi ni iba, libre naman daw. Pero pa man, ay dumadami sa halip na yung sakit mo lamang at kung hindi naman talaga konektado doon, baka yung iba, sinabi kasi kasama doon sa namatay, hindi naman talaga kasama yun. Ewan ko lang maraming kaisipan. Dahil ang binibigyan ang dinadamay nito yung ating respiratory. So anyway, pupunta tayo sa katanungan, sa puntong ito, sa katanungan, bakit ba nangyayari? Bakit nangyayari yung crisis sa ating buhay? Kahit hindi mo itong COVID-19 na ito, nalala may nabasa pa ako, binigyan pa ng meaning yung one night. Yung COVID, So, ang dami. Talagang isip ng tao masyadong malikot. At ikinalaman pa yung 5G. Alam niyo yun. So, bakit nangyayari ang mga crisis sa ating buhay? Tatanong tayo, bakit may problema? Bakit may mga pagsubok? Kahit wala pa itong COVID na ito, katanungan ito palagi, kahit ng mga Kristiyano, kahit ng mga pastor, kahit ng mga lingkod ng Diyos, ay madalas na nasasabi, nagtatanong
siguro namang tatanong din tayo. Tatanong tayo, bakit mayroong problema? Bakit mayroong krisis? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay mo? Kapag Kristiyano ka ba, exempted ka? So, meron bang mga tinatawag na pag may problema, meron dalawang katanungan. Pag merong mga krisis, merong katanungan. Ito po yung una na papansin natin. Kalimitan, sa tanong kanina, bakit may mga problema, bakit may krisis, bakit nararanasan, ng kahit ng mga lingkod ng Diyos, at kahit ng mga Krisyano. Exempted ba kapag naging ka, hindi ka na problema? Kasi tinuruan tayo dati, kapag ikaw ay nakay Kristo, maayos na lahat eh. Wala ka ng problema. Binabanggit yun, pero hindi yun sinasabi sa Biblia. Okay, anyway, so pag-uusapan natin ang isang bagay na ito, kalimitan ng sagot na maririnig natin sa tanong na bakit dumadaan tayo sa krisis, bakit may problema, ay una, kapos tayo sa ating pananampalataya. Kulang ka kasi sa pananampalataya eh. Kaya ka namumroblema. Kaya kailangan mong dagdagan pa yung iyong pananalig sa Diyos. Pero mali yan eh. Ibig ko sabihin, pag wala kang pananampalataya, problema ka. So, ibig sabihin, pag problemado ka, wala kang pananampalataya sa Diyos? Papayag ka ba nun? Hindi ka ba naniniwala na may Diyos? So, bakit ka pinoproblema? Bakit ka namumroblema? Dahil wala kang pananampalataya? Mali. Diba? Mahirap na uhusgahan ka. Pag namumroblema ka na doon, sabihin sa'yo, kulang ka kasi ng faith eh. Alam ba ng mga ibang tao? Alam ko ba yung dumadaan sa isip mo at nararanasan mo? Hindi, di ba? So bakit kita sasabihan na kulang ka sa pananampalataya, kaya ka namumroblema? Mali ang katuruan na yan. Para sinasabi nito na kapag may pananampalataya ka, exempted ka. Exempted ka na sa problema at pagsubok ng buhay. Ibig sabihin, pag born again ka na, wala ka nang dapat na mararanasan krisis o problema. Yung unang tao si Adan at saka si Eva, nakasalumuhan din ang Panginoon Diyos, pero nagkaroon sila ng problema. Si Abraham, na isa sa tinatawag nating ama ng pananampalataya, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng krisis. Si David, si Moses, sa lahat ng mga katangian, lahat ng mga karakter at mga tao ng Diyos sa Biblia, makikita natin daming dinaan ng problema. Si Pablo, ito ang ating pag-uusapan ngayon, ay dumaan din ng matinding problema. May krisis sa buhay nila. At kahit ang ating Panginoon Kristo, hindi exempted doon. Subalit, ang punto nito, hindi dahil kulang ang kanilang pananampalataya, pero pinagtagumpayan nila yung krisis at problema ng buhay nila. Okay? So, pangalawang sagot na maririnig natin na mali, galing ito sa Diyos. Galing sa Diyos ang mga problema mo at ang Diyos ay may kagagawan ng problema mo. Sa tingin ba ninyo, ginawa kanyang anak para bigyan naman ng problema at pahirapan? Sabi natin sa Biblia, first the natural and then the spiritual. 1 Corinthians 15:46. Sabi ng Lord, una, kung ang mga magulang nagkaroon ng kanilang anak, ibig sabihin yung mga anak nila, kaya sila nagkaroon ng anak para bigyan ng problema, ipasa nila yung problema nila sa mga anak. Kung hindi nagagawa yun ng mga natural, ng mga tao sa kanilang mga anak, ng mga magulang sa kanilang mga anak, Diyos pa kaya? Ginawa ka ba niyang lingkod ng Panginoon? Ginawa ka niyang miyembro ng pamilya para lang maghirap ka? Problema ka sa buhay mo? Di sana hindi na.
So, dalawang mali na nakikita natin ito sa buhay natin. Para daw tayo akayin. Kaya daw, ang dahilan, kaya niloloob ito ng Diyos, gawa ito ng Diyos, dahil para akayin tayo matuto at magbalik loob sa Panginoon. May punto. Pero mali. Ang dalawang sagot nito ay mali. Okay? At nag-misrepresent. Yung dalawang sagot nito ay nag-misrepresent, ika nga, ng totoong Diyos ng Biblia. Ayon sa James chapter 1 verse 17. O Santiago sa Tagalog. Santiago chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Ibig sabihin, walang masamang manggagaling mula sa Panginoon Diyos. Lahat ng mabubuti ay galing sa Panginoon. Unawain natin mabuti doon. So kung hindi yan mabuti, hindi yan sa Panginoon. Si Job, alam natin, si Job may pananampalataya. Yan. Nirecommend pa ng Panginoon Diyos. Pinagmalaki siya kay Satanas. Pero dumaan ang matinding pagsubok. Alam naman niyo yung story ni Job? Alam niyo yung story ni Job? Namatay lahat ng mga anak niya, nawala lahat ng kanyang ari-arian. Naiwan sa kanya yung mga kaibigan niya, pinipilit siya na may kasalanan sa Panginoon Diyos. Pati yung asawa niya, sabihan siya na isumpain mo na ang iyong pagiging tao at pati ang Panginoon Diyos. Pero hindi niloob ng Diyos yun. Sino ang gumawa ng paghihirap ni Job? Di ba si Satanas? Hindi galing sa Panginoon. Wala kinalaman ng Panginoon Diyos doon. Sabi lang niya, niya si Satanas, gawin mo, pero huwag mo siyang gaganapin. So may mga problema, tinuturoan tayo ng maraming mga ngaral. At tayo din minsan sa kaisipan natin, akala natin galing sa Panginoon Diyos yung mga pigati natin, problema natin, itong COVID na ito, galing kay Lord. No, hindi ako papayag ng gano'n. Bakit siya magbibigay para patayin ng mga tao? Ang gusto nga niya magkaroon ng buhay na wala na, tapos papatayin. Hindi, taliwas yun sa totoong sino ang Diyos. Taliwas po yun. So, ano bang kalooban ng Panginoon tungkol sa mga pagsubok at problema na ating nararanasan? Totoo, aalamin natin ano ang totoong kalooban ng Panginoon sa ating mga nararanasan ngayon. Yung problema mo, yung mga pagsubok mo na nararanasan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Okay? So, introduction yun. Manalangin po muna tayo. Samahan niyo ako sa isang magling panalangin. Pagdulog sa ating Amang Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli sa iyong trono ng kagandahang loob at awa. Kami po ay dumudulog sa iyo sa pangalan ng iyong buntong na anak namin, Panginoong Yesus. At sa gabay ng banal na Espiritu. Kaya mo po kami, Panginoong Diyos, ng pagkaunawa ng iyong mga salita upang mapunong muli maibsan yung mga pagdududa at pagkakaroon ng uhaw at gutom sa iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay binibigyan ninyo ng oras at binibigyan ninyo ng pagkakataon na ikaw ay papurihan at luwalhatiin at makinig. Patuloy ka namin sasambahin sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Sa pangalan po aming Panginoong Yesus. Amen. Ating po pag-usapan. Ito ang titulo, pinamaganda natin, we do not lose heart. Okay. We do not lose heart.
hindi tayo panghihinaan ng loob. Okay? At sa biyaya po ng ating Panginoon ay tapos ito, kung loloobin na lang hanggang saan tayo abutin, makita natin kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kunin po natin sa 2 Korinto chapter 4. Okay, 2 Korinto chapter 4. Medyo hindi natin hanggang saan naabutin, pero hindi hikahin ko po ang lahat. Okay? Hindi kahit ko pong lahat na basahin ninyo yung dalawang chapter. Yung chapter 3 at saka yung chapter 4. Okay? Para mas makuha ninyo yung pinakakompletong storya. Ito po yung pinakakonteksto noon. Okay? Chapter 3 saka chapter 4. Pero itong chapter 4 lang ating kukunin at mga ilang talata lamang dyan kasi kukulangin po yung ating oras. Okay po? Ulitin ko po, basahin po ninyo ang chapter 3 saka chapter 4 yung buo. Tatalakay muna tayo ngayon sa ilang mga talata mula sa 2 Korinto chapter 4. Sa isahin po natin, ano po? Kunin natin sa New King James Version, ang sabi po dyan, verse 1, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose hearts. Doon ko po kinuha yung ating titulo. We do not lose heart. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Si Apostol Pablo po ang sumula sa mga taga-Korinto at ito yung kanyang pinasok at sinabi dito po sa Kabanata 4, chapter 4. Sa Tagalog po, sinasabi, dahil sa habag ng Diyos, dahil po sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod, o sa ibang translation ay pagmiministeryo, na ito, kaya hindi humihina ang aming loob. Okay? Dahil daw po sa habag ng Diyos, mercy. Dahil po sa habag ng Diyos, ibinigay ng Diyos kila Apostol Pablo ang pagmiministeryo, yung paglilingkod, ministry, pagmiminister. Kaya't hindi sila pinanghihinaan ng loob. So, kung ganon ang ginawa ng Panginoon Diyos kila Apostol Pablo at ito ay naipasa sa lahat hanggang sa panahon din natin ngayon, na tayo binigyan ng Panginoon Diyos upang makapaglingkod sa isa't isa. Dahil sa awa, dahil sa habag ng Panginoon Diyos. Ngayon, ano po itong paglilingkod? Okay. Kung kaya natin hinailan, paglilingkod o pagmiministeryo, depende sa translation. Ang paglilingkod o pagmiministeryo na ito, na sinasabi ni Apostol Pablo, ay base dun sa chapter 3, lalo sa verse 6. Kaya sabi ko, basahin po ninyo. Nakikiusap po ako sa inyo, basahin po ninyo ang chapter 3 hanggang chapter 4. So meron po mga ilan na makikita natin doon. Pero kukuha muna tayo, papakita ko lang muna sa inyo yung chapter 3 verse 6. Ang sabi po doon, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Okay? Who also made us sufficient. Titingnan po natin sa Tagalog version niya, sa Mabuting Balita. Sabi na, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng alin? Ang bagong tipan. Isang kasunduan. New Testament, New Covenant. Isang kasunduan hindi ayon saan. Kautusan nakasulat kundi ayon sa Espiritu. Ay kautusan sinasabi yung the Old Testament. Wala doon. Hindi nakabase doon yung paglilingkod niya. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu nagbibigay buhay.
unti-unti nating maunawaan kung bakit ginagawa ng Panginoon Diyos ito at nagkakaroon ng agam-agam at pagtatalo-talo pagdating sa kung ano ba talaga ang ministeryo ni Apostol Pablo. At yun yung ating pag-aaralan. Dalawang klase ang sinasabi ngayon ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, mayroong dalawang paraan ng paglilingkod ni pagministeryo. There are two kinds. Kung paano tayo mag-minister, maglingkod sa ating kapwa. Dalawa. Ang una ay yung lumang paraan ng paglilingkod sa ilalim ng batas o yung Old Testament. Yun yung pamamaraan ng dati. Pero nabasa natin po kanina na ang si Apostol Pablo ay binigyan ng, sa habag ng Panginoon Diyos, ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod, hindi ng luma, kung hindi ng bagong pamamaraan. Sa pamamaraan ng lumang, iba, yung luma, yung dati, nakapaloob doon, kapag may gagawin ka, may gagawin din ng Diyos sa iyo. Kung ano yung gagawin mo, gagawin din ng Panginoon Diyos sa iyo. Pag minahal mo siya, mamahalin ka niya. Tama? Yun yung dati. Dati yan. Pag tapat ka sa Kanya, tapat din siya sa iyo. Sa tingin ba natin, makakatagal tayong magiging tapat sa Kanya? Misa nga, tayo dito, ang taas ng spirit natin pag-worship. Pero paglabas mo lang dyan, hindi ka na nakasakay, meron ka na nakasagi pa. Mahirap na. Dati. No, Sunday, ilang oras ka? Baka pag-uwi mo o kinabukasan pagdating ng trabaho, ibang tao ka na naman. Gusto mo na naman ganito, takbo na sa liputan. Tapat ba yun? So, paano yun? Pag tapat ka lang sa Panginoon Diyos, nakailot ka, nandun lang siya sa'yo. So, ibig sabihin, pag lumabas ka, wala siya sa'yo. Pag naging masunurin ka sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, pagpapalain ka niya. Kaya ba natin sundin ang lahat ng utos? Nabasa na po ba ninyo ang lahat ng mga nais ng Panginoon Diyos? Yung mga utos pa sa pamamagitan ni Moses sa lumang tipan. Nabasa po ba natin? Nabasa na ba ninyo? Ang dami kaya. Bukod po doon sa yung 10 utos ng Panginoon. So, ang lumang pamamaraan ng paglilingkod sa ilalim ng lumang tipan, ganito yung nasa ilalim ko. Nakadepende ito sa iyong sarili. Okay? Nakadepende ito sa iyong performance. Kung ano yung kaya mong gawin. Saka lamang gagawa ang Panginoon Diyos sa iyo. It is based completely on what you will do so that God will do something for you. So, nakadepende sa atin. Hanggang saan ka magiging tapat, hanggang saan mo mamahalin ng Panginoon Diyos, hanggang saan mo susundin ang kanyang kalooban, hanggang saan mo kaya, doon lang din siya gagalaw sa iyo. So yun yung nasa sa ilalim ng lumang paglilingkod na sinasabi ni Apostol Pablo. Okay? Subalit yung bagong pamamaraan ng paglilingkod na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa ika-4 na kabanata ng sulat niya sa mga taga-Korinto, bagong paraan ng paglilingkod or the new covenant of ministry.
It's completely based on mercy and the grace of God. Naalala natin, nabanggit na po natin, napag-aralan natin na ano bang ibig sabihin ng mercy and grace. So mercy, pag sinabi natin mercy, yung awa sa Tagalog, ibig lang sabihin, no, ang kapahulugan ng awa ay yung parusa na para dapat sa atin. Parusa, dahil tayo ay nagkasala, yung parusa, dahil sa awa niya, dahil sa habag niya, hindi niya ibibigay yung parusang iyan sa iyo. Pagkus yung parusa sa atin, sapagat ang tao ay nagkasala, kung hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ayon sa Roma, di ba? At lahat ng nakasalanan ay ang kamatayan ng kabayaran. So, dapat mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Bakit buhay pa tayo? Dahil sa awan ng Diyos. Dahil yung parusa na para sa atin ay inako ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kinuha na niya. Dahil sa awa niya. Okay? And the grace na ibig sabihin yung pagpapala na para naman na hindi karapat-dapat kang pagpalain. Dahil makasalanan tayo, dahil marumi tayo eh. Dahil di naman tayo tapat kung tutuusin. Yung pagpapala na hindi naman para sa atin, ibinibigay naman niya. Hindi tayo karapat-dapat pagpalain. Pero pinagpapala tayo ng Lord. Sa mahigit na 5 buwan natin na naka-ECQ tayo. Maraming mga tao, alam naman natin, napapanood natin sa TV, napapakinggan natin sa radyo. Ang dami, kung sino-sino ang sinisisi, kung ano ng mga idea, kung ano ng mga pinagsasabi, mga masasakit na mga salita, kung kani-kanino, at lalo sa ating gobyerno. Sino-sino yung mga tao na kahit alam nilang delikado, wala silang magawa, kailangan nilang sumuong, kailangan nilang pumila sa init at magtakip na lang, magkaroon lang tayo ng mask para lang huwag magkahawa, para lang pumila doon sa ayuda na pwedeng ibigay na sa atin, sa mga relief. Kasi wala na akong makain yung iba eh. Lalakad ka napakalayo para lang makakuha ka. Kawawa yung, maraming kawawa na ba? Pero kayo, pinagpala naman tayo. Pakahirap ba kayo pumila? Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi, di ba? Alam niyo, sa amin lang, naiisin ako eh, panayang ano nga sa amin eh, panireklamo eh, nagpupumilit, sabi ko, bakit ginugutom pa tayo? Hindi naman na. Wala kami nakuha ng mga ilang wave na nagbibigay ng mga relief, wala kami nakukuha kung tutusin eh. Pero hindi kami pinabayaan ng Lord. May nagbibigay sa amin. Galing pa nga po. Hindi relief. Pinagmamalaki ko at ang kapuresa sa Panginoon talaga. May pinansyal kami ayuda. May nagbigay sa amin. Yun, pipila rin ako para magkaroon ng doon sa mga nandun. Para makuha ko. Pero nagpapayad ng Diyos. Alam nyo, mahirap yung panayasiksilan natin sa ating kapwa. Sabi nga, merong mga kalokohan nga, although mga nababasa natin sa mga sa social media, mayroong picture ng parang taong grasa. Sabi niya, ako nga eh, taon na binilang ko rin, di ba ako, buhay pa nga ako eh, kayo, 2 buwan pa lang, reklamo na kayo. 1 buwan pa lang, re-reklamo ako nga, taon na binilang eh. Wala, hindi ako nakakain, buhay pa rin ako.
Tapos kayo, ilang linggo lang, ilang buwan lang. Reklamo na kayo. Well, ano lang naman yan? Good vibes. Pero, may katuwiran. Kayo pa kaya mga anak ng Diyos, pababayaan nga? Hindi Kahit kailan, hindi pinabayaan at hindi pababayaan ng Panginoon Diyos ang kanyang mga anak. Inatandaan natin, ito yung bagong pamamaraan. This is the new covenant and we minister to each other. Naglilingkod tayo sa isa't isa. Base doon sa ano yung bagong paglilingkod na sinasabi ni San Pablo. It is not us. Hindi tayo yung bida, hindi tayo yung dapat na makita at makilala, but the finished work of the Lord Jesus Christ. Kung ano yung natapos niya doon sa krus. Yung lahat ng paghihirap, lahat ng mga sakit, kinuha na niyang lahat para tayo magkaroon ng buhay, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng pagpapala. Amen po? Hindi dahil kulang ka ng pagpapala, kaya ka namang problema. Hindi yun. Pagpapala, kulang ka ng pananampalataya, sorry. Hindi dahil kulang ka sa pananampalataya, kaya ka namang problema. Hindi yun. Meron sagot doon. Mamaya pag-usapan natin. Sa verse 2, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Tingnan niyo ito. Tingnan natin ang punto. Tingnan natin sa Tagalog. Kasi medyo minsan nakakalito. Naiintindihan natin, pero hindi ganun talaga. Tingnan natin. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahihiyang gawain. Kahiya-hiyang gawain. Sorry. Hindi kami nanloloko ng mga tao. At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayaan namin pinangaral ang katotohanan. Kaya't maaari kaming suriin ni naman sa harapan ng Diyos. Lahat ng mga hindi na dapat ginagawa, huwag na natin gawin. Pero isang punto dito sinasabi, yung bagong pamamaraan ng paglilingkod ni San Pablo, hindi niya pinipilipit ang salita ng Diyos. Ano pinipilipit? Kung sinabi natin pinipilipit, ano ba ibig sabihin ng pinipilipit? Pinabalok to. Okay na yung pilipit, yung masarap yun. Matigas lang yun. May ganun pa mga ganun, pilipit. Maliit lang, dati yun, laki-laki yun. Pero, sila Pablo, sabi niya, hindi namin pinipilipit. Hindi namin pinipilit, hindi binabaluktot yung salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun din yung sinasabi nila. Ay, yun din na sinasabi natin, binibinisera natin sa inyo. E, bawat isa. Ganon din ang gagawin ninyo. Ganon din ang gawin ninyo. Sabihin ninyo kung ano talaga sinasabi ng Diyos. Kasi, alam niyo, pag pinipilipit natin ang salita ng Diyos, nagiging mali ang pagkakilala ng mga tao sa Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos ng ating lumang pananampalataya. Tinuruan tayo na kapag huwag kang gagawa kasalanan, kundi lagot ka kay Lord. Kunting mali, kasalanan ka agad. Papunta ka sa simbahan. Umupisat ka. Hindi ka pa man nakakatayo, may problema ka kaagad. Kasalanan ka ulit. Nababayaran ba yun ng pagsasalita ng mga ilang klase ng mga pananangin? Hindi rin naman. Actually, habang tumatagal, habang tumatanda ka, habang lumalakad ang mga araw, lalo pa ka nadaragdagan yung iyong kasalanan. Nauulit pa nga yung iba. So useless yung ginagawa noon. At ganun din sa lumang tipan. Pag may kasalanan ng isang tao, kukuha lamang siya ng kanyang alay, hahandog doon at pagkatapos,
kahit na yung kanyang kasalanan. Pero yun, ayon nga sa mga pag-aaral at sasaliksik ng salita ng Diyos, yun ay shadow, anino lamang ng talagang mangyayari. At yung mga alay na hayop at lahat ng mga bagay doon sa templo, yun yung anino at gagawin ng ating Panginoon Kristo na ginawa niya noon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung naging kordero ng Diyos na siya nag-alis ng lahat ng kasalanan sa lipunan. Kaya kung sino man ang tumanggap, manalig sa natapos na gawa ni Kristo, doon ka magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sino man ang tumanggap na siya pinagkaloob niya kanyang buktong na anak. Sino man ang manalig, manampalataya, hindi mapapahamak, pagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung sinasabi. So wag natin pilipitin ang salita ng Diyos. Nagiging mali ang pagkakilala. Kahit tayo rin, unti-unti, ayon sa habag ng Diyos, merciful talaga si God. Sa kabila ng ating isang kakulangan ng pag-uunawa, bait pa rin niya. Talagang mabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hindi natin pipilipitin at huwag natin ituro na kapag ganito ang gagawin mo, ganito rin ang gagawin ng Diyos sa iyo. No? Kaya nga bagong tipan na iba yung pakikitungo at pagkikipagtipan ng Diyos noon sa lumang tipan kaysa ngayon na nasa bagong. Verse 3 and verse 4. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of God, of Christ, who is the image of God, should shine on them. Sabi niya, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, kung may takip, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sino ba yung Diyos ng kasamaan? Si Satan, si Satanas ang prinsipe ng kasamaan sa liputan ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ibig sabihin, mas lalo natin makikilala ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At kaya hindi natin maunawaan yung ibang mga talata, yung ibang mga mabuting balita, yung ibang mga pahayag at itinuturo sa atin sa Biblia ay dahil tinatalakpungan ito, tinatakpan ito ng prinsipe ng kasamaan o ng Diyos ng kasamaan. Walang iba o hindi isa na. So kaya natin ibig ko pa sabihin, Pastor, merong tumatakip? Oo, meron. Pinipilit niya na huwag natin maunawaan yung totoong liwanag. Hindi natin makita, tinatakpan niya, nadidiliman, hindi natin nakikita ang liwanag. Mga kapatid, sinabihan na tayo ng Panginoon Diyos, shit pa, tayo yung liwanag ng sabitan ito. Sinulat sa Biblia, nangusap personal sa atin. So tayo bilang mga liwanag sa sanlibutan ito, ang magpapakita ng liwanag ng Diyos, hindi atin. Pero kailangan mong wag panghinaan ng loob. Huwag tayong padadala sa ginagawa ng diablo dahil sa mga pagsubok at nangyayaring krisis sa buhay mo. Madali tayong madalay, di ba? Madali tayong mahawa ng init ng ulo, madali tayong mahawa ng mga kritiko ng ibang mga tao, yung mga negatibo. Madali nating mahawa eh. Pero wag po, sapagat bawat isa sa atin nasa Panginoon sa Kristo, tayo na nakipag-isa kay Yesu Kristo ay may liwanag galing sa Kanya. Huwag ka mawawala ng pag-asa.
Si Pablo hindi nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi alam niya, yung kanyang ministeryo ay hindi yung ministeryo pamamaraan ng lumang tipan, kung hindi yung pamamaraan ng bago. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Bakit? Dahil alam niya na hindi niya pinipilipit yung salita ng Diyos. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Bakit? Sapagkat alam niya na ang liwanag ng Diyos ang nagliliwanag sa kanya at walang kapangyarihan ng kadiliman sa kanya. Ganun din tayo. So, kung nais mong maliwanagan ang iyong kaisipan at maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos, ang magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, ang sinabi pagtuunan na na tumutok. Di ba ayon sa Hebrews sa Hebrew chapter 12, ama ba yun? Fix your eyes on the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Ituon lamang ninyo ang inyong pananaw, paningin, ang inyong kaisipan sa ating Panginoon sa Kristo. Focus kay Jesus. Sa Kanya lang. Tumutok ka sa Kanya. Alam niyo, kapag nalilihis ka ng paningin mo, lumalayo, nalisan ng konti ang paningin mo sa ating Panginoon, madali tayong madali. Isang example, naalala niyo si Pedro nung sila ay inabot ng bagyo, ng unos sa lawa, madaling araw. At nakita nila si Jesus, madaling araw, tumapi sa kanila, naglalakad sa tubig, naalala pagkama na pa siyang bulto. So, anong ginawa? Panginoon, ikaw po ba yan? Ang una sabi ng Panginoon sa Kristo, okay, matakot ako ito. Pedro, malakas ang loob. Mga fisherman ito, ha? Sanay na sa dagat. Panginoon, ikaw po yan, papuntahin niyo ako dyan. Lakas ng loob. Sabi ng Jesus, sige, punta ka. Pumunta naman siya, naglakad. Siya ang nag-iisang nakaranas na lumakad sa tubig. Base sa Biblia. Okay? Base sa Biblia. Siya lamang ang nakaranas na lumakad sa tubig. Pero alam naman ninyo yung istorya na pagkatapos niyang, hindi pagkatapos, habang naglalakad siya, nakatutok siya una sa Panginoon sa Kristo. Pero nung napansin niya uli, pinansin niya, dati naman niyang napapansin niya eh. Pero nung pinansin niya uli, yung lakas ng unos, ano nangyari? Unti-unti siya lumulubog eh. Sinermonan pa siya ng Panginoon sa Kristo. Sinabihan na, hina ng pananampalataya. So, ibig sabihin, dahil wala siyang pananampalataya, huminang pananampalataya niya, pinabayaan na siya ng Lord. Ilang beses niya sinabihan ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga disipulo tungkol sa pananampalataya. Pero ano bang ginawa ng Panginoon Diyos sa kanila? Pinabayaan ba niya? Di ba tinuruan pa rin niya, pinagtsagaan niya ang mga yun hanggang sa sila ay mapuspos ng Espiritu Santo. So, unti-unti, nung nawala yung focus ni Pedro kay Jesus, unti-unti siya lumulubog. Subalit nung nang hinawakan na ng Panginoon, nung humingi siya ng tulong at tinulungan siya ng Panginoon Jesus, papawi siya eh. Malakad uli siya sa tubig, kasama pabalik na doon sa bangka. Kung nais natin na mas maliwanagan yung ating kaisipan at maunawaan natin bakit pa nangyayari yung mga pagsubok, problema, krisis sa buhay ko, focus mo lang kay Kristo. Siya na palaging sagot doon. May purpose siya. May layunin siya. May ginagawa siya. At lahat ng kanyang gagawin ay pabor para sa kanyang mga anak. Pabor niya para sa iyo. Kaya nga grabe yung favor ng God sa atin eh. Hindi nyo ba nauunawa? Hindi nyo na-avail yung favor ng God? Sa kanya, gusto natin ma-avail yung mga sa karilig.
Pero i-avail natin yung favor ng God. Sayang eh. Ang pabor ng Diyos nasa inyo. Amen. Bigyan na natin na example yung mga anak ninyo. Ano ang kung ikukumpara natin sa ibang bata? Sinong bibigyan ninyo ng mas pabor? Yung anak ninyo o yung anak ng may anak? Paunahin mo anak mo. Amen. Paunahin mo anak mo. Alam mo, magluluto pa ng pananghalian mo para sa pamilya mo, magluluto ka para sa ibang mo ng mga tao, bagoy mo yung pamilya mo. Hindi ako. Ang Diyos ganun eh. May ginagawa, may inaayos, may inihahanda pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak. Amen. You are highly favored, tandaan niyo yan. Sayang, i-avail natin yung favor ng God. Doon, tinuturuan tayo, sinasanay tayo ng Panginoon Diyos, yung pananalig sa Kanya. Kung paano unti-unti nagtitiwala ka sa ginagawa ng Panginoon Diyos sa'yo. Hindi man natin nakikita ngayon, pero mauunawaan natin yan later on. Eventually, mauunawaan natin yan. Nalaman nyo yung ginawa ng Panginoon Diyos doon sa siya'y naghugas ng mga paa. Ayaw pa hugas na naman ni Petro. Petro na naman panguna. Kasi muna. Pahambol ni Petro, ayaw pa hugas. Sa akin sinabi ng Lord, sige, kung ayaw mong pahugas, hindi ka kabilang sa akin. O di na pahugas, paliguan mo na rin ako. Uhugasan ng paa, gusto paliguan pa siya. At tinuturoan sila ng Panginoon Diyos na maging mapag-ingkod sa bawat isa. You serve one another. Matuto na tayo magpakumbaba. Kapag ang isang tao na naglilingkod sa Panginoon Diyos ay naglilingkod din sa kanyang kapwa. Pare-parehas lang tayo lingkod ng Panginoon. We should serve one another. Okay? So, wag natin pilipitin ang salita ng Diyos. Mahalagang makilala natin ang Panginoong Jesucristo na siyang tunay na larawan ng tunay na Diyos. Focus natin, kilalanin muna natin si Jesus. Doon tayo mag-focus, hindi yung kung ano-anong lalim ng Biblia. Minsan napapansin din natin na ibang mga teachings, na ibang mga preach, masyadong komplikado. Gagaling din ng iba. Pero wala si Kristo. Ginagamit lang. Should focus on Jesus Christ. Si Jesus ang naman ang bida, hindi naman tayo. Pagharap naman natin sa Panginoon Diyos, hindi naman tatanungin, o sinong pastor dito, accepted kayo, kaya mayroon kayo magandang lugar. Sino yung mga worker, o pangalawa kayo, sino yung hindi naglilingkod sa church, doon sa likuran. Wala namang ganun. Sa harap ng Panginoon Diyos, pantay-pantay tayo. Kung ano yung binigay sa atin ng paglilingkod ng Panginoon Diyos, doon tayo magsusulit sa Panginoon. At iisa lang yung pinakamagandang salita na aabangan natin. Isa lang yung sasabihin ng Lord na gusto natin marinig. My good and faithful servant. Halika. Ayun lang. Yung sabihin niya sa harapan ng mga tao, ito mabuting aking lingkod. Kesa naman, lumayo ka, hindi kita kilala. Yun lang, pare-pares yan. Kaya anuman ang posisyon natin, anuman ang ministry natin, kaya anuman ang kaloob natin, kaya anuman yung binigay na pagmiministeryo ng Diyos sa atin, pare-pares yan pagdating ng araw. Pantay-pantay lang tayo. Minister ito nga naman. Ang mahalaga yung gospel ni Jesus. Hindi yung gospel ng kung sino-sino. Mas kinikilala nila, mas pinopromote nila yung church nila, mas pinopromote nila yung galing ng praise and worship team nila, mas pinopromote nila yung ganda ng building nila, etc. Mas pinopromote nila yung pastor nila, yung bishop nila, kung sino man yung
namumuno sa kanila. Sila yung bida eh, hindi si Kristo. Ang dapat maitaas ay ang Panginoon sa Kristo. Amen po? Jesus ang bida, hindi naman tayo eh. Amen. Hindi tayo. So, verse 6. Nasa verse 6 pa lang tayo. Talagang masaganang salita ng Diyos. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. It is the God who commanded the light to shine. Ito yung binabagit dun sa Genesis, kung paano nagkaroon ng liwanag, let be light. Kung sinabi ng Diyos, okay, basahin natin sa Tagalog, sabi niya, sapagkat ng Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na mahayag o nahayag sa mukha ni Kristo. So yung Diyos na lumikha ng liwanag, nagbigay ng liwanag nung panahon na nililikha niya sa liputan, siya rin ang Diyos na nagbigay ng liwanag naman sa ating kaisipan sa panahon ni Pablo upang makita natin ang totoong Diyos. Kung gusto natin makilala ang totoong Diyos, focus tayo kay Kristo. Focus tayo kay Kristo. Ibig sabihin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay matatagpuan lamang sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Nothing more, nothing less. Naalala yung sinabi sa aklat ng Juan, mabuting balita ayon kay Juan. Tatanong yung mga disipulo niya, Lord, yung sinabi ni Jesus, John 14 na tayo, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me, sabi niya. And then sabi ng mga disipulo, pakita mo sa amin ang Ama. Sagot ng Panginoon sa Kristo, hindi po ba nakikilala ng Ama? Manakikilala niyo ako, nakikilala ninyo ang Ama. O nakita ninyo ako, makita ninyo ang Ama. See, I and the Father are one. So, para makilala natin yung totoong Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay na magaganda, yung universe, lahat ng mga magagandang tanawin, etc. Siya rin yung Diyos na magbibigay sa atin ng liwanag. And through the Lord Jesus Christ. Kay Jesus kasi, sapat na. Kay Jesus kasi, kontento ka na. Kay Jesus kasi, hindi ka panghihinaan ng loob. Basta malaman mo na ang Panginoon sa Kristo ay palaging nasa sa iyo at hindi ka niya iniiwan. Sapagkat yun ang kanyang pangalan, Emmanuel. God is with us. Diyos na nasa sa atin. Kung Diyos ay nasa sa iyo, sino ang pwedeng kumalaban sa iyo? Ano ang iyong pagkukulang? Paano ka magkukulang kung nasa sa iyo ang Diyos na makapangyarihan? So, hindi ka panghihina ang loob. May problema, may crisis, may pandemic, etc. Kahit na inaatake ng problema ang iyong pamilya, kahit inaatake ng problema yung mahal mo sa buhay, kahit inaatake ka rin ng problema, huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat hindi ka pababayaan ng Panginoon. Verse 7. But we have this treasure in earthly vessel. Ito na pag-aralan natin ito. Okay? That the excellence of the power may be of God and not of us. Nalala nito? Na-discuss na natin ito. Treasure in earthen vessel. Vessels that the excellence. Earthen. Sa Tagalog sabi niya, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. So sinasabi ni San Pablo, meron tinatawag na lalagyan putik
gawa sa putik o palayok. Palayok na gawa sa putik. Sabi niyan, yung tayo yung pinagkalooban. Tayo po yung pinagkalooban ng kayamanan na hindi kayang bayaran ng isang ito. Tayo yung palayok, earthen vessel. Tayo yung palayok na gawa sa putik. Ang palayok na gawa sa putik, madali masira, madali mabasag. Nalala ko nung merong mga iba't ibang klase ng lalagyan. May ginto, may pila, may kristal, may bronze, may kahoy, at may palayok. Okay, bawat lalagyan na yan ay nagtatanong, nagsasabi, ako na lang kukunin mo, ako ay ginto. Dito mo ilagay sa akin ang iyong kayamanan. Sapagkat madali nila akong makikita. Liliwanag ang iyong paligid. Yung kristal naman, sa akin ilagay yung iyong kayamanan. Dahil kita-kita mo kaagad ang iyong kayamanan dahil ako ay transparent. Sabi naman ng isang lalagyan na bronze. Sa akin medyo matibay ako. Mapatagal ang iyong kayamanan sa kalooban ko. Sabi ng kahoy, maganda rin ako, mas magaang ako, at mas matibay, tatagal din ako. Kung ilalagay mo sa akin ang iyong kayamanan. Sabi ng palayok, sa akin madali mabasag. Pero ipipresent ko ang iyong kayamanan. Mas pinili, mas pinili yung palayok. Bakit? Kasi the rest, sila yung bida. Yung palayok, yung laman yung bida. Yun ang importante, hindi yung lalagyan. Hindi tayo ang importante. Ang importante yung nasa sa atin. Si Kristo na nasa sa iyo. Yun yung mahalaga. Hindi tayo yung sikat. Hindi tayo yung dapat na maging bida. Kahit si John the Baptist, si Juan Bautista, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magtanggal nung swela, panali. Sintas, hindi ako karapat-dapat na magtanggal o mag-ayos ng sintas ng kanyang pangyapak. Kasi ang bida naman talaga ang Panginoon, hindi naman tayo. Hindi yung galing na mag-preach, hindi yung galing na mamuno, hindi yung galing kumanta o magtugtog o hindi yung galing ng tao ang mahalaga. Sapagkat lahat ng kagalingan ng isang tao galing sa Panginoon Diyos. Salamat tayo, binigyan tayo ng talino. Dahil may mga taong pinagkaitan ng talino. Salamat, binigyan tayo ng kaloob na makaunawa. Sapagkat may mga tao na hindi agad makakaunawa. Ang bida lang talaga yung Panginoon. Palayok na gawa sa putik ay tayo. Kaya wala tayo may pagmamapuri sa ating sarili. Yung katawang lupang ito, alam naman natin, di ba? Kasakit, tatanda, manghihina. Hindi naman tayo magbabago. Pero ang kayamanan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Si Jesus na nasa sa iyo. Yun yung kayamanan mo. The best yan. Kasi yung kayamanan sa liputan ito, nagmabubulok, di ba? At yung kayamanan nasa sa atin, hindi kayang nakawin. Hindi mananakaw yan. Hindi. Pero pwede mong ibahagi. Pwede mong i-share.
Sa Colossians chapter 1 verse 27, sa kalawang bahagi, sabi po diyan, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kaya hindi ka panghihinaan ng loob kasi si Kristo ay nasa sa iyo. Ang pag-asa. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi nasa sa iyo yung Diyos ng pag-asa. Amen. Huwag kang panghinaan ng loob sa mga nangyayari. Ano kung marami na sila natanggap? Ano kung yumayaman sila? Ano kung gumiginawa sila? Ano kung malaki man ang simbahan nila? Bahala sila. They praise the Lord. Huwag tayong mainggit. May natanggap sila. Salamat. May natanggap sila. Yung sa akin parating pa lang. Ganun lang kasimple. Kung may inggit, walang kahihinatan yung pagkainggit. Walang pupuntahan yun. Kay Jesus, hindi ka panghihinaan ng loob. So, we do not lose heart. Hindi ka panghihinaan ng loob. Sige lang, hindi ka lang. Bisa may nagawa kang hindi maganda, may nasabi kang hindi maganda, okay, sorry. Isa napalpak ka sa buhay mo, okay lang yan. Huwag kang susuko. Huwag hindi tayo basta-basta susuko. Huwag hindi tayo bibigay. Hindi ka lose heart. Magpapatuloy tayo kasi alam nyo, bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos, bilang mga liwanag sa sanlibutan ito, ginagamit tayo ng Lord. Okay? Ginagamit ka. Pero tandaan mo, may diablong ayaw. Gagawa ng kalokohan niya sa iyo. Gagawa ng kahit na ano. Tumigil ka lang. Tumahimik ka lang. Yung mga bantay ng ating Panginoon sa Kristo na buhay na muli, pinatayan nila yung kanyang libingan. Kasi sinabi nga, bantayan ninyo kasi nanakawin niya. Sabi, mabubuhay sa muli. Pero ninakaw nila. So, yung mga bantay, mismo sila yung unang nakaranas. Hindi basta mairorolyo yung pintuan ng malaking bato ng pinaglibingan kay Yesu Kristo ng kahit na sino. Kasi may selyo yun eh. Sinelyohan yun ng Romano. So, hindi wala pa, tapos may bantay pa. Pero, nung buhay ng ating Panginoon Yesu Kristo muli, nawala yun. At alam nila na walang pwedeng gumalaw doon. Ano ginawa ng mga Pariseo? Binayaran. Huwag niyo sabihin. Huwag niyo ikwento na buhay ng muli si Jesus. Ang ikwento ninyo, yung kinuha, ninakaw ng kanyang mga disipulo. Sa tingin niyo, uubra yung mga disipulo niyo sa mga bantay. Pero yun, bayaran. Pero marami mga tao, bayaran din eh. Ang ikwento mo lang ganito, ang i-preach mo lang ganito. Huwag ganun. Sabihin natin kung ano totoo sa Panginoon Diyos. Kay Jesus, hindi ka mawawala ng pag-asa. Hindi ka pagkukulangin. Sapat. Sobra pa. Hindi ka panghinaan ng loob. Magiging bukas. Amen po. Verse 8 and 9. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Kinakanta. Kabi-kabila, sabi niya, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsa'y nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba o sa ibang translation, gustong patayin, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Si Pablo nakaranas ng ganong katinding problema, ganong katinding pagsubok, ano gusto na siyang patayin. Kabi-kabila daw ang paghihirap. Si Pablo dumaan ng ganon. Oo. Bakit? Kung ano ba ng pananampalataya si Pablo?
Sa tingin niyo ba kulang siya ng pananampalataya? Dumanas siya ng ganoon. Lingkod ng Diyos. Tayo pa kaya? Hindi sinasabi ko, ibig sabihin pag may problema ka, pag may crisis ka, kulang ka sa pananampalataya. Si Pablo ba kulang ng pananampalataya? Tingin ko hindi. Pero dumaan siya, dinanas niya yung matinding paghihirap. Pero hindi siya tuluyang nagapit. Kasi may pag-asa siya eh. May Kristo siya. Amen po. Huhugot tayo ng lakas sa mga sinabi ni Pablo. Kung siya nakaranas, matinding ginamit na lingkod ng Panginoon Diyos, na ilang aklat at sulat sa Biblia ang kanya nasulat. At halos lahat tayo mga mananampalataya ngayon ay nakabase sa lahat ng kanyang doktrina at turo. Doon. Mas marami pa siya sa gospel. Ang gospel, 4. Iba't iba pang sumulat. And yet, si Pablo ito matindi dinanas. Tayo wala pa doon, hindi pa tayo maabot sa punto na yun eh. Okay? So, ang katotohanan na anuman ang nararanasan natin, kasama natin ang Panginoon Kristo. Sasamahan ka. Magandang buhay mo, salamat, alam natin din ang Diyos. Bagsak ang buhay mo, huwag ka mag-alala, kasama mo pa rin ang Panginoon. At tutulungan ka niya, iangat ulit. Dan ayaw niya yung mananatili kang bagsak. Bakit? Pangalan niya, nakasalalay niya. Ikaw, Kristyano, tapos yung buhay mo, bagsak. Hindi niya papayagan yun. Ang kailangan mo lamang manalig. Lagay mo sa isip mo, pala. Hindi mo ako nag-iisa. Palaging akong kasama at palaging akong sinasamahan ng Panginoon sa Kristo. Kahit na lahat ng tao against sa iyo, huwag lang si Jesus. Maraming tao hindi ka maunawaan. Ipatakbo ng isip mo, ipatakbo ng isip ng asawa mo, ipatakbo ng isip ng mga anak mo, ipatakbo ng isip ng kapwa mo. Sinasabi mo ito, hindi nila maintindihan. Tingin mo tama, sa kanilang mali. Huwag mong ipilit. Hayaan mo lang. Basta alam mo na ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, huwag ka makilala. Mauunawaan din nila. Pati ng araw. Be strong. Kaya maging malakas ka, maging matatag ka, sapagat ng Diyos nasa sa iyo palagi. Nasa iyo palagi. Hindi ka pinababayaan. Be strong. Verse 10, verse 11, always caring about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Verse 11, for we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Take note, binigyan ko ng diin, hinilay ko, ginawa kong pulang. 2 beses binanggit, manifested in our body. Nabi sa Tagalog. Verse 10, lagit naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 11, habang kami nabubuhay, lagit na kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ang isa sa goal natin ay patuloy na maihayag, makilala, maitaas ang Panginoon Kristo sa buhay mo. Amen. Yun ang isa sa the best. Yun ang isa sa goal natin. Yun ang isa sa palagi nasa sa isip natin. Ano man ang pangyayari sa buhay mo, ang mahalaga, makilala, mahayag ang Panginoon Kristo sa pamamagitan mo. Sapagkat hindi naman tayo bida eh. Ang nakikilala si Jesus. At bahala si Lord sa iyo kung anong gusto niyang reward sa iyo. But the best reward is makasama tayo sa buhay na wala hanggan.
Alin natin. Katotoo. Sabi mo, malapit na mag-rapture. O sige, praise the Lord. Kung magka-rapture na, bahala sila. Ipaubaya mo na to, lugar na ito. Bahala na kayo, mag-service dyan. Ando doon na kami sa langit. Inyo na yan. Pinag-aawayin niyo yung kayamanan ko. Sige, inyo na yan. Pinag-aawayin niyo yung gabi ko. Sige, inyo na yan. Kung. Pero habang tayo nandito pa, ano man ang nangyayari sa buhay mo, hayaan mo lang. Maihayag, makilala si Jesus. Hayaan mo lang. The best is makilala siya. So, siguro, mahaba pa po yan kung tutusin. Ulitin ko, pakiusap ko sa inyo. Basahin ninyo yung verse 3, chapter 3, saka yung buong chapter 4. Marami pa kayong makikita dyan. Bakit hindi pinanghihinaan ng loob si Pablo? Dami pa. Habang binabasa ko, sabi ko, naku, patay. Abutin kami ng hapon nun, baka bukas pa. So, ang ganda na muna tayo. Balikan natin yung tanong. Bakit nangyayari yung krisis sa buhay? Sa buhay natin? Bakit may mga nitong pagsubok at problema? Sinabi natin kanina, nagkakaroon tayo ng problema. Hindi dahil kulang ka sa pananampalataya. Nagkakaroon ka ng problema, nagkakaroon tayo ng krisis. Hindi dahil niloob ito ng Diyos. Hindi niya kalooban yan. Alam niyo, marami sa Biblia, si Noah. Nung ginunaw ng Panginoon Diyos ang buong daigdig sa pamamagitan ng tubig o ng baha, inalis ba si Noah? O si Noe? Kasama siya. Pero ligtas siya sa barko. Nung si Lot, nung hinusgahan niya ang Sodom at Gomorrah, nandoon, nung umuulan ng apoy, nandoon si Lot. Pinabayaan pa siya? Hindi. Hindi na sila makalayo. Pero pinotektahan. May protection sila. Yung asawa nga lang hindi. Nag-isip pa kasi na babalik kaya naging pillar of salt. Si David, na kahit mga anak niya gusto siyang patayin, dami gustong pumatay sa kanya. Kahit nung siya magsisimula pa lamang si Saul, ilang beses siyang sinipa, tinamaan ba siya? Gumanti ba siya? Hindi. Pinabayaan siya ng Lord? Hindi. Pinag-usapan natin nung last week, alam na niyo, si Elijah, nag-prophesy na hindi siya, nung chapter 13 yata, hindi magkakaroon ng ulan o tubig. Hindi magkakaroon ng ulan. Apektado yung ekonomiya. Walang pagkain. Anong ginawa? Nagutom din siya. Pinabayaan? Hindi. Pinadala siya dun sa isang group. Doon may sa katutak ang tubig dyan. Magdadala yung mga uwak, may pagkain siya. Naubos yung tubig, natuyo. Pinabayaan? Hindi rin. Nasa gitna siya ng krisis. Pinadala siya dun sa mag-ina na natitira na lamang yung konting arena at yung langis. Yun na lang, sabi, mamamatay na kami. Natuyo pa yung langis? Naubos ang arena? Hindi. Ando si Elijah, hindi pinabayaan ng Diyos. Nagutom? Hindi rin. Natakot siya kay Jezebel. Kada niyan mag-isa na lang siya. Pinabayaan ng Diyos? Hindi. Nagtatakbo. Nakala niyo story ng last week. Nagtatakbo. Pinabayaan ng Diyos? Hindi. Nagutom? Hindi. Sinong kanyang anghel? Diba? Pinabayaan ba? Hindi. Nagdala ng Jollibee sa umaga. Chowking sa tanghalian. Max ng sa gabi. Luto na, kakahain na lang. At marami pang mga experiences. Hindi porke Kristiyano ka, accepted ka sa problema.
Nasa gitna ka. Pero, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bakit may problema? May nais. Ang isang magandang sagot ay dahil nabubuhay pa rin tayo dito sa mundong ito. Ang mundong ito ay dumadanas ng matinding hirap dahil sa sumpa na ibinigay ng Diyos sa lupa. Pero huwag kayong panghihinaan ng loob sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit na anong mangyari sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Manatili kang matatag, nananampalataya, umaasa na mayroong magandang bukas pagdating ng araw. There are dew every morning, great is thy faithfulness. Napakabuti ng Diyos. Bakit may crisis? Kasi dito pa tayo. Hindi tayo accepted. Hindi dahil, kaya may crisis, hindi dahil may problema ka o may kasalanan ka o kulang ka sa pananampalataya. Hindi yun. Dilog na Diyos, hindi yun. Kaya may problema. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Elijah nagkaroon ng prophecy niya, hindi magkaroon nga ng tubig. Damay siya eh. In-accept pa siya? Hindi. Accepted siya in the sense na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang dami example sa Biblia, maging mga Israel sa panahon ng Exodus. Ang daming salot, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. May kasalanan sila, yes. Si Elijah nagkulang, yes. Si Job nagkulang, yes. Si Pablo na may pagkukulang, yes. Lahat tayo. For all our sin and forsake the glory of God. Pero hindi lang tinitignan ng Diyos. At di rin siya nakadepende kung mataas ba o may pananampalataya mo o hindi. Hindi. It's all because of the Lord Jesus Christ. Siya yung focus natin. Siya yung. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Be strong. We do not lose hope. Amen po. Praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po Diyos namin banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay ang iyong salita. Salamat po. Ano pa ba pwede namin sabihin sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa napakaganda mong ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa pagbubukas po ng aming kaisipan. At binibigyan mo po kami, Panginoon Diyos, ng pangunawa sa nangyayari sa aming paligid. Patuloy po kaming nananalangin sa unang lahat ng mga mananampalataya, mga kapatiran, na nagnanais na magkaroon na po ng solusyon, magkaroon na po ng kaayusan at pagkakaroon ng pagtigil sa pandemyang itong nangyayari sa aming tingin. Subalit, kalooban mo po ang siyang masunod, hindi ang sa amin. Ano ba man, patuloy namin ipapakilala, sasabihin, nais namin ng patuloy kang maihayag sa aming buhay. Ikaw ang makilala, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang pasalamatan, at ikaw ang mapupurihan, magpakailan. Salamat po sa patuloy mong binibigay na ito. At patuloy mo po kami gamitin sa marami pa pong mga tao. Maging sa social media man o pagkikipag-usap o kwentuhan. Kahit na pong medium ang nais mo na gamitin namin. Gusto namin, Lord, na gamitin mo po kami upang maipahatid, maipakita ang liwanag mo sa pamamagitan namin. Ikaw ang maihayag, ikaw ang makilala, ikaw ang mapurihan. Maraming salamat. Patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatiran sa buwan ng kanilang buong pamilya. Ganun din ang kanilang mga trabaho, pinapupunan ng ikabubuhay nila, Panginoon Diyos. Bless mo po sila. Pinatunayan mo sa amin, pinakita mo sa amin. Maraming mga likod mo, hindi mo pinabayaan sa gitna ng mga krisis at problema. Kami pa kaya, Panginoon Diyos, nananampalataya dahil sa bagong pananampalataya,
ministry, Panginoon Diyos, paglilingkod, bagong paglilingkod, na binigay mo katulad kay Pablo, may bagong paglilingkod. Yun ay ikaw ang maitaas. Kaya gamitin mo po kami, Panginoon Diyos. Maluwalhati ka sa buhay namin. Bless them, bless them, bless them. And I release your blessings upon each and every one of them. Amen po. Amen. Bless your name, God. Bless your name. In Jesus' name we pray. Amen.